Bitag sa ibon. Pagkatapos maghanap ng mga panggatong, pumunta kami ni tatay sa Panakot Uwak para raw tingnan kung may nahuli na ang mga bitag. May 3 ibon na kumagat, 2 sa kanan, 1 sa kaliwa. Narinig ko sa isip na parang humahalakhak sa amin ang Panakot Uwak. Kaunti pa lang ang huli. Nakita ko ang ngit-ngit sa mukha ni tatay. Ipinaypay niya ang sombrerong buri. Tumatalino na ang mga ibon habang tumatagal. Napansin siguro nilang walang nakababalik sa mga kasamahan. Kunin mo na yung isa dyan, Noy, para malinis na rin natin mamaya para sa pananghalian. Ginawa ko ang iniutos niya. Tinanggal ko ang pandikit na kumapit sa pakpak. Muntik ko nang mapakawala ng ibon nang muli kong marinig ang matinis na halakhak ng panakot. Toy, narinig mo ba yun? Alin? Yung mga kahula ng aso? Nakaramdam ako ng kaba. Nagpapatuloy pa rin ang mga halakhak. May tumatawa po. Guni-guni mo lang yun. Tumawa siya ng mahina. Parang kinakabahan din. Halos nagsabay ang tawa nila ng Panakot Uwak. Bumalik na tayo at malamang gutom na ang mga iksuon mo. Ilang gabi rin. Kapag natatapos kaming kumain ng hapunan, nagpapaalam lagi si tatay na aalis. Napapaisip ako kung hindi ba siya natatakot sa mga sundalong gumagala at PC, sa mga ahas na nakakasalubong sa daan tuwing gabi. Hindi ko ito tinatanong sa kanya kahit kailan. Kapag gabi kasi, palagi na lang akong natatakot sa mga alulong. Gusto kong patayin ang mga aso kapag nangyayari yun para tumahimik sila, para hindi na ako matatakot. Sa gabi, dinadalaw ako ng matitinis na halakhak ng Panakot Uwak sa dahilang hindi ko malalaman. Palagi kapag umaalis si tatay, meron siyang dalang itak. Tulog na ako kapag umuuwi siya. Hindi ko na natatanong kung saan siya nagpupunta o kung ano ang ginagawa niya kapag sumasapit ang gabi. Pero palagi pagsapit ng umaga, may dagdag sa almusal namin bukod sa lugaw. Minsan saging, minsan kamote, minsan nga kapag walang huling ibon nagugulat ako na may gulay sa kainan. Hindi ko alam kung saan niya nakukuha ang mga ganito dahil ubus na ang bunga ng saging namin. Nalason ang mga kamote at wala na kaming pananim maliban sa mais na iniiyakan ni tatay nang malaman niyang nasira. May isang tanghali na hindi ko sinasadyang marinig ang usapan nila nanay at tatay. Istong, ano na ang mangyayari sa atin? Hindi ko na pwedeng gawin ng ginagawa ko gabi-gabi. Humihigpit na ang pagbabantay ng mga may-ari ng pananim. Saan tayo kukuha ngayon ng makakain? Gagawa ko ng paraan. Hindi ko hahayaang mamatay kayo ng dilat. Naluha ako sa narinig. Tinignan ko ang 2 kong kapatid na patuloy sa paglalaro sa labas. Hindi naiisip ang problema. Mabuti pa sila. Nagmamasid ang mga uwak. Ilang araw na rin kaming walang nahuhuling ibon sa bitag. Sabi ni tatay, hindi na raw kami makakahuli kahit kailan. Yudi putang mga uwak yan. Parang tumalino raw ang mga ibon at kung hindi man matalino, naroon ang mga uwak. Pabalik-balik kahit ilang beses na naming binubugaw. Nang aasar dahil sa Panakot Uwak pa sila nagpapatalon-talon. Parang hinihintay tayong mamatay lahat, mga yudi puta talaga. Iyon din nga ang naiisip ko palagi, na naroon lang ang uwak, hinihintay ang aming pagkamatay. Inaanunsyo ng nakakakilabot na huni ng mga ito ang nalalapit naming kamatayan. Nagtatawag ng mga kasamang pipila sa aming mga laman. Kapag lumalapit sa Panakot, lagi kong naririnig ang halakhak nito. Nagsasabay sila ng mga uwak, parang alam ang petsa kung kailan kami mamamatay. Palagi tinatakpan ko ang mga tainga para hindi iyon marinig, pero parang nakaukit na sa isip ko
ang mga huni at halakhak. Hindi nawawala. Bisita. Tumagal ng tumagal ang pag-alis ng tag-init. Nung isang araw, pinatabunan sa akin ni tatay ang isa sa mga balon. Siya na raw ang bahala kung ano ang gagawin sa ikalawa. Kuya, hindi na ba tayo makakakain ng karne? Nagulat ako sa tinanong ni Carmencita. Ilang araw na rin kasing walang nahuhuling ibon sa bitag. Uwak na kasi ang nananatili roon. Pabalik-balik ang mga ito kaya nagsawa na rin kami sa pagbugaw. Umiling-iling ako. Nasa kalagitnaan kami ng pangunguha ng mga panggatong noon. Ah, ganun ba? Bakit? Wala nang dumadapong mga ibon sa bitag? Wala nang kumakagat? Napatingin ako sa kanya. Nagulat dahil alam niya palang hindi sisiw ang kinakain namin. Alam ko na nung una pa lang, kuya. May matinubang taong kakain ng sisiw? Siyempre wala, kuya. Aantayin na lang maging manok kaysa kaining sisiw. Mangingitlog pa. Paano mo agad nalaman? Nakita kong tinatayo ni tatay sa palayan yung bitag. Sinagot ko ang tanong niya kanina. Di na tayo makakakain ng karne muna. Wala nang dumadapo sa bitag eh. Nandun lagi kasi yung mga uwak. Mula sa di kalayuan, narinig namin pareho ni Carmencita ang huni ng mga uwak. Natatakot ako sa mga huni nila, kuya. Bakit ka naman natatakot? Pagpapanggap ko. Pero ang totoo, ganun din ang nararamdaman ko. Parang meron silang sinasabi. Parang may hinihintay. Basta parang ano, kuya? Hindi ko na tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Carmencita. Natatakot akong sabihin niya na kamatayan ang hinihintay ng mga uwak. Kamatayan ng aming buong pamilya. Hindi niya na rin itinuloy ang sasabihin. Nagyaya na akong umuwi. Sa bahay nadatnan namin ang isang hindi pamilyar na muka. Pinakilala siya ni tatay na si Tito Ruel. Sa Negros daw ngayon naninirahan. Tinapik kami ni Tito Ruel sa ulo. Ako, si Carmencita at Lucas. Umiyak si Lucas nang dumampi sa kanya ang butuhang kamay nito. Parang naglalakad na kalansay si Tito Ruel. Ang payat-payat. Malapit na silang maging magkasing katawan ni tatay. Parang lalabas na ang buto sa mga balat. Halatang halata na ang pag-usli ng buto sa balikat niya. Walang buhay ang mga mata. Habang naroon kami sa kubo, pinakinggan ko ang usapan ni Tito Ruel at tatay. Sabi ni Tito na kaya raw siya nagpunta rito sa Anislag dahil tinanggal daw siya sa trabaho, sa tubuhan na pinagtatrabahuan niya sa Negros. May mga nangyari daw kasi, mga paliwanag na hindi pa kayang intindihin ng bata ko noong isipan. Nagbabaka sakali lang ako na may pera ka, kuya. Akala ko kasi okay kayo dito. Halos katulad din pala sa Negros. Pasensya ka na talaga, Ruel. Namumroblema rin kami araw-araw kung paano kakain. Ang dami ng bata ang namamatay. Nangangayayat ang iba, mga malnourished na. Wala nang mapagkunan ng pera at pagkain ang mga magsasaka. Naibenta ko na nga yung lupa. Ang mga anak ko, kuya, ang papayat na. Parang hindi ako nakikilala kapag tumitingin sa akin. Maririnig ko, may umiiyak sa kwarto kung saan sila nag-uusap, si tatay at Tito Ruel. Kuya, sana mairaos ninyo ang buhay nyo dito. Babalik din ako agad sa Negros para sumama sa isasagawang kilos protesta. Sigurado ka bang ayaw mo munang magpahinga? Maririnig ko ang pagbukas ni nanay sa latang lalagyan ng bigas. Kumain ka na muna bago magbiyahe papauwi. Pasensya ka na, Ruel. At ako man, walang-wala rin. Lupa na lang nabigay ni tatay. Nakuha na ang lahat sa akin. Nung araw ding yun, umalis din sa amin si Tito Ruel. Pero bago siya umalis, may sinabi siya kay tatay. Kuya, gawin mo ang lahat ng nararapat para masalba ang mga anak mo.
Nakatingin lang ito kay tatay. Kanina, pagdaan ko rito, nakita ko ang mga uwak. Di ba, may paniniwala ang pamilya natin noon na kapag may uwak, may nalalapit na mamamaalam. Bantayan mo silang mabuti kuya, hanggang sa malampasan ninyo ang tag-init. Karne. Narinig kong nagmura ang nanay. Hindi ko pa siya narinig na nagmura. Kahit kailan, tahimik na babae lang ang nanay, kaya nagulat ako sa narinig. Sinusumpa niya ang mahabang tag-init. Putang inang tag-init yan. Isang buwan na hindi pa umaalis. Magtutuloy-tuloy ang pananahimik niya. Uupo sa isang sulok ng kubo. Palaging ganito si nanay, lalo pat nag-iisip. Noy, samahan mo si Tatay Istong mo sa pag-igib mamaya ha. Pagkatapos pumunta ito sa kusina. Uminom ng tubig. Tinuwad ang container. Papaubos na ang tubig. Nilagok ni nanay ang tubig. Pagsapit ng gabi, lahat kami nagulat. May mga karne na namang kasing nakahain sa hapag. Adobo ang niluluto. Ang dami-daming karne. Mas marami pa sa kanin. Galing Taytay, sarap na naman ulam, karne ulit. Sasabihin ni Lucas habang panay ang subo sa nagmamantikang karne. Nangingiti ako dahil ilang araw na rin kaming sabay-sabay na kumakain. Ang sabi ni tatay, karne daw iyon ng unggoy na nakukuha niya sa kung saan kapag umaalis siya tuwing gabi. Mainit sa katawan ang karning kinakain namin. Pero kahit pa ganoon, palagi kaming nagpapasalamat kay tatay dahil palagi kaming nabubusog. Isang linggo na rin ang lumipas magmula nang kumain kami ng karne ng unggoy. Ang init-init pala talaga sa katawan ng karne ng unggoy. Ang sarap-sarap. Matutulog akong busog. Nagsimula akong manalangin noon na sana dumating na ang tag-ulan. Pananalangin na hindi ko naman talaga ginagawa. Bago mapapikit, maririnig ko palagi ang alulong ng mga aso sa aking isip, ang huni ng mga uwak at halakhak ng panakot. Matutulog akong nakatalukbong ng kumot at tinatakpan ng tenga. Pakiramdam ko papalapit sila ng papalapit sa akin. Misteryo ng nawawalang mga aso. Dumalas ang pag-iigib namin ni tatay. Ang bilis maubos ng tubig. Hindi naman dating ganoon. Bumilis lang ang pagkaubos magmula ng magsunod-sunod ang pagkain namin ng karne ng unggoy. Siguro mahirap at maraming tubig ang kinakailangan para tanggalin ang lansa ng karne. Kapag ganitong nag-iigib kami, ganun na lang ang iniisip ko palagi. Sa bukal na igiban, usap-usapan ang pagkawala ng ilang mga aso sa anislag. Wala kasing nakakakita kahit wak-wak na katawan. Kaya nagdududa na ang mga kapitbahay kung aswang ba ang may gawa. Baka raw kasi lumayas lang ang aso dahil naramdaman na magagaya siya sa amo, mamamatay sa gutom. Nung pabalik na kami sa bahay galing sa bukal, napansin ko ang labis na pamumutla sa mukha ni tatay. Napainom siya ng maraming tubig. Sinapo ang dibdib at huminga ng malalim. Natakot siguro siya sa mga narinig tungkol sa aswang. Ako rin naman, natatakot sa mga aswang at usapang tungkol sa pagkawala ng mga alaga. Paano na lang kung hindi lang aso ang mawala? Paano pagpati kaming mga bata kunin ng aswang at di na makita ang katawan? Hindi nagpaalam si tatay na aalis pagsapit ng gabi. Nakakapanibago. Sinabi lang sa amin na masama raw ang pakiramdam ni tatay. Hindi ka mangangaso ngayon, Istong? Hindi na muna ora. Nakita ko ang pagpipigil ng iyak sa mukha ni tatay. Pahupain na muna natin ang balita tungkol sa aswang. Totoo nga na natatakot din sa aswang si tatay. Bakit? Hindi mo ba narinig ang balita?
Usap-usapan kanina sa bukal na baka raw tao ang kumukuha sa mga asong nawawala, baka di raw aswang. Pagkatapos noon, nanahimik si nanay. Mag-iisip na naman siya ng malalim na malalim. Pagpapahingahin niya si tatay na parang naiintindihan ang labis na takot nito. Paglipas ng gabing iyon, di na ulit kami nakakain ng karne. Tumigil na rin ang mga balita tungkol sa mga asong nawawala. Nagtiis ulit kami sa pagkain ng lugaw. Lucas. Kapag tinitingnan ko si Bunso, lalo ngayon sobra akong nagugutom, naiisip ko sana bata ako ulit, walang problema, laro lang ng laro, tawa lang ng tawa, parang ang dami-daming lakas na kailangang pakawalan. Lucas, punta ka nga digdi. Sininyasan ko siya para lumapit, niyakap ko siya ng mahigpit, humuhuni na naman ang mga uwak. Mas malalakas kaysa noong mga nakaraan. Pumiglas sa akin si Lucas, humigpit ang yakap ko nang hindi ko namamalayan. Kuya, bitaw, ang sakit, ang sakit. Ang payat-payat na rin pala ng bunso namin, kayang-kayang liparin ng hangin o iangat ng maraming mga uwak. Nagtayuan ang balahibo ko sa naisip. Nagpaalam ako kay Carmencita na kasalukuyang binabantayan ang lugaw. Kau na muna magbantay kay Lucas ha. Maghahanap-hanap lang ako ng bayabas, baka mayroon dyan sa malapit. Sige po kuya, ingat ka. Pagbalik ko sa bahay, wala na si Lucas kung saan ko siya huling iniwan. Mula sa labas ng kubo, narinig kong may mga nag-iiyakan. Niyakap ako nila tatay, nanay at Carmencita pagpasok. Lahat sila umiiyak. Nakahiga si Lucas sa papag, namumutla, hindi na gumagalaw, parang nawala lahat ng enerhiya sa katawan. Bigla na lang din akong naiyak, nanginginig ang kalamnan ko. Sinabi sa akin ni Carmencita na wala na si Bunso, patay na raw nang makita. Sa lupa, nakahiga, hindi gumagalaw kahit anong pagyuyugyug ang gawin niya. Niyaya niya pa raw na maglaro sila pero hindi talaga gumigising si Lucas. Sa kanya lang napansin na hindi na ito humihinga. Natapat kasi ang paningin niya sa mapapayat na kamay nito. Nakakuyom daw ang kamao, nakapatong sa dibdib at parang lumalaban sa kung anumang nararamdaman. Puno raw ng lupa ang bibig ni Lucas nang makita. Nabulunan ng batong sumama sa lupa. Umiyak ako ng umiyak dahil naisip ko na totoo ang paalala ng mga uwak. Baka sa mga susunod na araw, kami naman ang sumunod na mamatay. Hindi namatay sa gutom si Bunso. Iyon ang ginawa kong pampalubag loob sa sarili. Pinatay siya ng lupa kung saan kami nakatayo. Pinatay si Lucas ng tag-init. Naghukay kami ng libingan. Pagkatapos naming padasalan si Lucas, ibinalot namin sa banig ang maliit niyang katawan. Pumala kami ng pumala ni tatay hanggang sa magkaroon ng malawak na libingan si Bunso. Iyon ang napagdesisyonan naming lahat. Ilang hakbang lang dapat sa kubo ang layo ng libingan niya. Pareho kaming umiiyak ni tatay habang pumapala. Sabi niya, bilisan, sinunod ko naman. Pala ng pala. Luwagan natin ng hukay, Noy. Iyon lang daw ang tanging bagay na aming maibibigay kay Lucas. Maluwag na libingan. Para kung sakaling gustuhin niyang magtatakbo, doon sa ilalim daw ng lupa, pwede siyang maglaro. Iyon ang sabi ni tatay. Sinunod ko ang lahat ng sinasabi niya pagkatapos noon. Ayaw ko pa kasing mamatay.